Good morning po sa ating lahat. Today ay June 1. Happy June 1st. Anong meron ng June 1? Wala. Ang mangyayari po ngayon ay magsa-start po tayo ng bagong series na alam na alam na nating lahat. Kingdom character. Alam ko lahat tayo, halos kabisado na natin kung ano yung nakalagay dun sa Sermon on the Mount. Alam niyo po yung Sermon on the Mount, kung ano siya? Di ba yun ang first na sermon teaching ni Jesus Christ? Officially. Pero bago siya nakarating dun sa bundok, ang layo ng tinravel niya. Parang ang haba ng training niya. Pagdating niya dun sa bundok, kasi mababasa niyo na ang layo ng nilakbay niya. And then pagdating niya dun sa bundok, umupo siya at sinimulan ng kanyang sermon. Upo na lang din ako. Baka matagal din tayo. So, nung panahon po kasi nila, kapag ka daw nagtuturo, nakaupo yung mga tao. So, alam ba natin na ang Beatitudes, kung tawagin nga natin, thank you, hindi actually requirement ang Beatitudes para makapasok tayo sa Kingdom of God. Alam ba natin yun? Ito po ang tinatawag na kingdom character or ang characteristics ng isang tao na may gusto na naghahangad na talagang makasama sa kaharian ng Diyos, pero hindi po siya isang requirement para makapasok ka sa kaharian. Ano nga ba ang requirement para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Madali lang. Admit na sinner ka, magrepent ka at sumunod ka sa Diyos. Yun lang, di ba? Ang dali-daling makapasok sa kaharian ng Diyos. Madali ba? Anong oras na ngayon? Ngayon ay 10:57 a.m. ng June 1. So simula po ng 12 midnight, sino na dito ang nagkasala? Meron palang nakakalipas na 10 hours and 57 minutes. Sino na nagkasala? Di ba? Madali makapasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Bago po ang lahat, walang battery. Okay na ba to? Hinihiling ko po sa ating lahat na kumuha po tayo ng mga pinagbibili nating mga Bible sa likod kasi wala po akong nilagay na scripture dito sa aking slides. Isa lang, isang verse lang, pero medyo marami po tayong i-visit. So, in-encourage ko po ang lahat na kumuha po ng Biblia at pagtulungan natin yung malukot. So, bago po natin simulan ang ating first beatitude, ang humility, may kwento po ako sa inyo. Nung time na si Gami ay nasa ospital, sawang-sawa na po ba kayo sa kwento ko kay Gami? Nung si Gami ay nasa ospital, ang madalas po naming nakakausap ay ang mga resident doctor niya. Anong ibig sabihin ng resident doctor? Mga bata, in fact, mas bata pa po sa amin. No, mas bata ba sa atin yung mga doktor ni Gami, no? Oo, halos karamihan po ng kanyang mga residente opo, technically, nag-aaral pa sila. Kung nandiyan sila, si Kate, nagre-residency na din yata si Kate. Mga residents pa. Tapos, doon po, kasi sa Nico, sa hospital ni Gami. Hospital ni Gami. Sa hospital na yon, nagro-rotate sila monthly. So, iba-ibang mga resident doctors yung nakakasalamuha namin. Pero halos, parang naabutan na po namin yung lahat ng rotation nila. So nakilala namin ang lahat ng resident doctors ng St. Luke's sa Pedia Department. Dahil sobrang tagal ni Gami doon. Ngayon po, doon sa pagro-rotate ng mga doktor ni Gami, merong mga doktor na napakagagaling. As in, kasi maliit po talaga sila, di ba? So kung tutusukan nila ng si Gami, pahirapan. Talagang ang dami po nilang aparato. Meron din talaga na maiinis ka na lang kasi talagang ang tagal, sobrang tagal, oras, tas wala silang makuhang dugo kasi hindi sila ganun ka-skilled pa. May mga doktor si Gami na talagang pinapatawag na si ano na lang yung kumuha ng dugo niya kasi one shot lang, tapos na. Yun po yung mga resident doctors ni Gami. May mga residente din naman siya na naging friends na namin sa Facebook, parang sinasabi sa amin, Mami, i-add mo na kami na friend, ganyan-ganyan. Tapos may mga resident doctors din naman siya na kapag pumasok kami sa NICU, parang wala silang nakita. May mga friends, may mga doctors sila na naging talagang katsikahan na namin every time na papasok kami doon. Sasamahan kami kay Gami, kahit gaano kami katagal kay Gami. Kakwentuhan lang namin sila. Tapos mayroon isang specific doon na doktor na napakagaling niya. Talagang pinapatawag siya kung pupunta man siya, kung nasa ER or ano. Pero, hindi siya naging remarkable sa akin. Kahit yung sobrang galing niya.
Parang ayoko na lang siya. Parang sana, wini-wish ko talaga, pinagdadasal ko pa na, God, sana wag si ano yung maging doktor ni Gami. Kasi parang hindi siya approachable. Pag tinanong namin siya, parang wala siya talagang pakialam at all. Parang hinahayaan niya lang kami na mag-isip ng kung ano. Tapos may time, ayoko lang isa-isahin. Pero alam niyan, sa mga na-hospital, sino yung mga doktor na binabalik-balikan nyo? Yung may relationship kayo. Di ba yung parang nakakausap nyo na, parang willing kayong itanong yung mga gusto nyo itanong. May mga doktor kasi na talagang sabi nga nila, pera-pera lang. Pero ito po, ang pinag-usapan natin ito is mga resident doctors na talagang wala silang sahod pa halos. Ngayon, yung mga doktor po na naging close namin kay Gami, hindi sila ganun kagaling. In fact, talagang sila yung matatagal kumuha ng dugo ni Gami. Pero mas gusto kong sila yung nandun sa NICU. Kasi yung heart nila, parang pagdating namin, ay mami, alam niyo ba si Gami, ganito na yung ano niya, yung inom niya ng gatas. Nakapupo na yan. Kumbaga hindi na kami magtatanong, sila na yung magkukwento sa amin. Yun po yung mga doktor na talagang naaalala ko hanggang ngayon. Yung talagang pag nag-visit kami, kasi pag yung routine check-up ni Gami, kinukuhanan pa siya ng dugo. Talagang nire-request namin na, ma'am, baka pwedeng yung mga doktor na lang po na ganito sa NICU galing. Kasi parang confident kami dahil sa pakikitungo nila sa amin. May mga doktor din po na, di ba, sa totoo lang ang mga doktor nakakatakot kausap eh. Kasi ang dami nilang alam na hindi natin alam. So, kailangan, tatanungin mo sila ng mga hindi mo alam. Ngayon po yung mga doktor na kinukwento ko sa inyo. May isang doktor doon, kapangalan pa ni Arjun at kaspelling, yung mapapangasawa niya. So, alam na namin yung buhay halos ng isa't isa. Ganon kami naging ka-close kasi halos magkakaedad kami. Ano ang point ko? Ganon po ang beatitude sa ating buhay. Hindi kailangan ng Diyos ng lahat ng kagalingan natin sa buhay, ng achievements natin, ng titles natin, ng lahat ng naging success natin sa buhay. Ang tinitignan niya is yung puso natin. Sabi ko nga, itong beatitudes na to, hindi ito requirement para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Pero, ikaw ay tinatawag na blessed kung ikaw ay meron mga ganitong klaseng attitudes or kung meron kang ganitong klaseng kingdom character. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang humility that inherits the kingdom. Again, kung ikaw ay isang tao na medyo kinukulang sa humility, pero ikaw ay nagrepent sa iyong kasalanan at sumunod kay Jesus Christ, makakapasok ka pa rin sa kaharian. Yun nga lang, hindi ka tinawag na blessed. So, ang pinakaunang attitude na diniscuss ni Jesus Christ ay humility. Ano nga ba ang humility? Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 3. Ito po ang kaisa-isang Bible verse na inilagay ko dito. Pero bago po yan, tayo ay manalangin muna. Aming Amang Yahweh, dakilang Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin para kami ay makapag-aral at makapagbasa at masaliksik ang inyong salita. Ama, sa mga oras na ito, bigyan niyo po kami ng understanding at wisdom na galing sa iyo para maintindihan po namin ang lalim at lawak ng inyong salita. Ganon din, Ama, ay pinapanalangin ko po ang aking sarili. Tulungan niyo po ako, Ama, na ang mga salitang nais niyong aking bigkasin ay aking mabigkas. Ituro niyo po sa akin ang tamang salita na dapat ko pong sabihin. At i-guide niyo po ako sa teaching po na aking gagawin. Kayo po ang manguna sa mga lalabas sa aking bibig. Nawa, Ama, ang mga salitang ito ay itanim po ninyo sa aming mga puso at isipan at wag niyo po hayaang manakaw ito ng kalaban. In the name of Jesus Christ, Amen. Medyo naging sobrang challenging itong teaching na to sa totoo lang. Kasi whole week, alam niyo po, 3 kaming may sakit. At hindi talaga biro, wala kaming yaya na kasama ni Gami. Ayokong papuntahin si Mama kasi mahahawa si Mama. At sobrang challenging kasi nagkasakit ako, nagkasakit si RG, nagkasakit si Gami. Last week pa ako nagsasabi na may sakit kaming 3. Pero this week, sobrang challenging talaga. Ngayon lang po ako magtuturo na hindi ko natapos yung slides. Kailangan ko pang ihabol kanina. Ganun kahirap talaga. At sabi ko nga, Ama, huwag niyo naman hayaang pigilan ako. Kasi alam niyo po, talagang ang desire ko ngayon sa pag-share ng salita ng Diyos, umaapaw dahil natututo ako nung natututo. Kasi kapag ikaw talaga nagtuturo, nauuna kayo. No? Tapos ito pa yung topic na na-assign sa akin, humility. So ang unang-unang tinuro ni Jesus Christ ay sa Matthew 5 verse 3,
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kung babalikan po natin ang salitang blessed at ititrace ito sa Hebrew word, ang Hebrew word po na yan ay ashrei. Parang ashtray. Pero kung bigasin siya, ay ashrei. At ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin po ng ashrei ay you are living a good life. In Tagalog, ang sarap ng buhay mo. Pagka sinabing ang sarap ng buhay mo, anong naiisip nyo? Puro ka pasarap. Ano ba yung mga sinasabi ng mga Tito Ferdy, ikaw puro ka pasarap. Di naman si Tito Ferdy. Pag sinasabing masarap ang buhay, ano? Di ba komportable ang buhay mo? 24/7 kang naka-aircon sa bahay. Di ba, Gami? Anong naiisip nyo po kapag ka masarap na buhay? Travel ng travel. Ano pa? Kain tulog. Kumakain ng marami. 'Di ba? Ha? Kain tulog, 'di ba? Ganyan ang taong may masarap na buhay. Ibig sabihin po daw ng blessed dito sa ating binabasa, you are living a good life. So, palitan natin So, you are living a good life if you are poor in spirit. Bakit? Ay, anong ginawa ko? For theirs is the kingdom of heaven. So, ang sarap ng buhay mo kung ikaw ay mapagpakumbaba, sapagkat mapapasa iyo, mamanahin mo ang kaharian ng Diyos. Yun ang gustong sabihin nitong verse na to. Again, uulitin ko po, pangatlong beses na, hindi po ito requirement para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Pero, masarap ang buhay mo kung ikaw ay mapagpakumbaba. Bakit? For you is the kingdom of heaven. For you, mapapasa iyo ang kaharian ng langit. Pag mabanggit po ang salitang humble, humility, poor in spirit, powerless, anong naiisip natin? Sige nga. Wala. Memories ko na kasi ito. Dahil ang pangit ng topic mo. Paulit-ulit na namin naririnig tong humility na to eh. Magalang ang humble. Okay. Ang pagpakumbaba. Alam ko po kaya nga nung pinag-uusapan namin nila mama, anong pag-uusapan natin? Sermon on the Mount. Sermon on the Mount na naman. Ito nga po yung paulit-ulit na nating kabisado na nagagawa na ba natin? Ako nga po, isa ako sa mga taong kilala kong hindi kulang ng humility sa buhay. Kasi, diba, ang sabi nila, kung ikaw ay hindi mo na iniisip ang sarili mo, doon ka lang nagiging humble. Ako po, lalo this week, naku, talaga, awang-awa talaga ako sa sarili ko. Pag nalay ka talagang tunay kang bawal magkasakit, di ba? So, puro sarili ko inisip ko this week. Inaalagaan ko nga si Arjun, inaalagaan ko si Gami. Pagdating naman sa CR, nagrereklamo ko kay, Ama, ako na lang. Pagod na ako, Ama, wala na akong tulog. Asan yung pagiging humble ko? Makasarili ako. Di ba? Tapos ito pa yung topic na na-assign sa akin. Kaya ang sakit-sakit talaga. Ang sakit-sakit na kailangan ko magbago para maituro ko to ng maayos. Kailangan ko maging humble. Ngayon po sa panahon natin ngayon, hindi na trending yan pagiging humble eh. Ewan ko sa mga medyo jonda. Pero alam nyo ba ang term na soft launch? Di nyo alam yan, no? Soft launch. Sige nga, Vic, stand up at i-explain ko ano yung ibig sabihin ng soft launch. Launch, as in launch the rocket. Soft launch. Sige, Vic, explain mo ano ibig sabihin ng soft launch. Sige, i-explain ko kayo. Again po, ang term na ini-explain ni Vic ay soft launch. Sige, Vic, ano? Okay. So parang soft opening, tas itatry pa lang. Okay, kung i-relate mo dun sa company nyo, parang may soft launch ang branch na kakabukas pa lang. Yon. Okay, ito namang term na to, Simflex. Alam nyo po ba yan? Simflex. Arjun, anong ibig sabihin ng Simflex? Napasimpleng flex. Napasimpleng pagyayabang. So, kumbaga meron kang bagong phone. Di ba? Sasabihin mo, teka lang, pipicturean kita kasi parang ang gulo ng camera mo. Nagsisimflex ka. Di ba? Alam niyo po, ang tawag sa nakakita na kayo ng mga post na ang una is not to brag but to inspire.
Alam niyo yung mga post na ganon? Oh, 'di ba? Yan po ang mga Simflex. Yan ang trending sa panahon natin. Oo, not to brag, but to inspire. Pero ang nasa picture ay yung mga nabili niyang bagong kotse. 'Di ba? Sa panahon po ngayon, sa panahon ng social media, laos na ang pagiging humble. Dahil wala kang maipopost. Kung ikaw ay humble, hindi ka makakapag-post. 'Di ba? Ako po, yinayayabang ko talaga yung galing ng kain ni Gami. Kaya everyday, kung makikita nyo, post ako ng post, di ba? Not to brag, but to inspire. I am soft launching my baby. Di ba? Simflex. O ganyan ba ang mga baby nyo? Ganyan po ang panahon ng social media. Post ng post, ibig sabihin, yabang ka ng yabang. At sino dito ang hindi nagpo-post? Sige, si Tita Sally, given it. Si Mama, wala din yan. Pero lahat, ay Tita Zelda, don't me. Ang dami kong post, dami kang post. Nakikita ko mga, share na. No? Yan po ang panahon natin ngayon. Ini-encourage magyabang. Ini-encourage mag-influence. Pero ang sabi ni Jesus Christ, blessed are the poor in spirit or the powerless. Ang powerless, hindi yan mga influencer. Di ba? Ang mga bata ngayon yata, mga grade 4, pag tinanong mo, gusto mo maging paglaki mo? Gusto. Di ba? Ngayon po, sa media na kinoconsume natin, hindi talaga tayo tinuturuan maging humble. Ano nga ba ang ibig sabihin ng beatitude na tinuturo ni Jesus Christ? Poor in spirit, it means we recognize our deep need for God. Gaano ba natin kailangan ang Diyos? Nare-recognize ba natin yan? Ay, asan na yung remote ko? We recognize our deep need for God. And we have spiritual poverty apart from God. Anong ibig sabihin ng poverty? Naghihirap. Dapat memorize na natin yan bilang mga Pilipino kasi di ba pang ilang ranking tayo sa poverty sa buong mundo. Meron daw tayong spiritual poverty kapag wala tayo sa Diyos. Nararamdaman ba natin yon? Bakit hindi pa rin tayo humble? Di ba? Kung ikaw ay humble, mararamdaman mo na ikaw ay naghihirap pag wala kang Diyos. Pero kung ikaw ay hindi humble, hindi mo mararamdaman yan. So ang tanong ko, pwede bang hindi ka humble, pero nararamdaman mong mahirap ang walang Diyos? Ibig sabihin nun, tayo ay hipokrito. Napakadaling sabihin. Alam natin yan, in words, alam natin yan, na ang hirap ng buhay pag walang Diyos. Bakit hindi ka maging humble? Diba? Punta po kayo sa mga Bible nyo, sa unang Pedro chapter 5. Unang Pedro, kapitulo 5, talata 5. First Peter chapter 5. Simulan na lang po natin sa verse 7. 1 Peter 5:7 in English. Sino nakaka-memorize nito? Alam ko si Abib tsaka si Juliana memorize to eh. Kasi sa CR ni Mama to yung nakalagay. Verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya, ang Diyos, ay nagmamalasakit sa inyo. Napakalinaw pong sinasabi dyan. Ano daw ang gagawin natin? 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga alalahanin sa buhay. Ibig sabihin, kaya tayo may alalahanin pa sa buhay, ay bakit? Dahil hindi pa natin ipinagkatiwala sa Diyos. Di ba po? Tama ba yung nabasa natin? Kaya tayo ngayon inaatake ng mga stress, ng anxiety, ng depression, ay dahil hindi pa natin ipinagkakatiwala yan sa Diyos. Tama or mali? At bilang Kristiyano, ako rin po ganyan. Kaya ako nai-stress, kaya ako ina-anxiety, kaya ako nade-depress, ay dahil ginagawa ko sa sarili kong kakayanan. At hindi ko ginawa itong 1 Peter 5:7. Being humble means we are empty-handed before God. Wala tayo dapat dala. Ipinagpasa Diyos na natin. Alam na alam natin yung term na yun. Ipinagpasa Diyos natin. Alam niyo
Anong tawag sa atin sa Bible? Children. Dahil lahat talaga tayo ay batang, wala yung isip natin, talagang hindi maikukumpara sa maturity ng isang adult. Di ba? At si Jesus Christ, ano ang tawag sa atin? Mga tupa, mga lost sheep. Naalala ko yung teaching ni Tito Vince, ang sheep, pag tinawag tayong sheep, nasubukan nyo na bang tawagin kayong, tupa? Oy, tupa ka! Ganun yung tawag sa atin ni Jesus Christ. Ibig sabihin, alam niyo po kung gaano ka walang kwenta or walang kakayanan ang tupa? Tupak. Pwede rin, tita. Tinutupak ka na naman. Ang tupa daw kapag ka natumba, hindi siya makakatayo sa sarili niya. Kailangan may magtatayo sa kanya. At kahit po gaano siya kauhaw, di ba syempre ang tupa nasa wilderness lang sila, naglalakbay sila. Tapos may makita silang river, tapos uhaw na sila. Mamamatay na lang sila sa uhaw, hindi nila kayang inumin yung tubig na yun. Gusto nila still water ang iinumin nila. At ganun daw yung tawag sa atin. Pag tayo ay natumba, hindi natin na matatayo yung sarili natin. Kailangan natin ng magtatayo sa atin. Yun ay si Jesus Christ. Yun ay ang Diyos. Hindi natin nare-realize yan eh. Anong sinasabi sa atin ng mundo? Pag natumba ka, bumangon ka. Di ba? Kaya mo yan. Kailangan natin maging humble. Ang tanong, gusto mo ba maging humble para manahin mo ang kaharian ng Diyos? Di ba? Punta po kayo sa Awit chapter 10. Kung may mga masasabi man po ako na makakasakit sa inyo, huwag po kayong mag-alala dahil nasaktan na rin ako. Nauna na po ako. Awit 10, verse... nawala. 17. Awit 10:17. Sabi po dito, papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak, patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Tayo kapag sinabihan tayo na isa kang hamak, ang sama-sama pa ng loob natin, di ba? Pag sinabihan kang kapuspalad, sabihin mo pa, ang yabang mo, bakit? Sino ka ba? Hindi, ito daw yung papakinggan ni Yahweh at patatatagin ni Yahweh. So once na tayo ay tawaging poor in spirit, powerless, isa kang dukha, isa kang hamak, maging proud pa tayo. Dahil mapapasa atin ang kaharian ng Diyos. Ito po ay isang chart na alam nyo na rin. Ay, ang liit. Naku, mababasa nyo kaya ito. May chart po na ganito si Tito Vince dun sa Heart of a Christian Living yata or Inside Out. Pero ito po ay medyo modern version. Ikumpara natin ang humble versus proud. Ano ang tingin niya sa sarili niya? Ito po view of self ng isang proud person. They think they don't need help. Oh, sino to? Ako to Kaya ko. Wag mo lang akong tulungan. Kaya ko, mama. Wag kang pumunta dito. Kaya ko. Di ba ganyan tayo? Pero ang humble knows they need God. They need God's help. Ang prayer life naman, kumusta ang mga proud? They rarely praise. Madalang silang manalangin. Tuwing kailan nga ba ako nananalangin? Automatic pagkagising kasi si Gami ang ingay. Kailangan ko siya panalangin na manahimik siya. At bago siya matulog kasi kailangan panalangin ko makatulog siya. Gaano kadalas nga ba tayo manalangin sa isang araw? Ang humble, they pray often. Paano naman sa pagsunod? Obedience. Ang proud ay they follow their own way. Sino yan? Ako yan. Yung gusto ko, sinusunod ko. Si mama po, ang litanya niyan. Basta gusto mo, masusunod ka. Tapos bago pa po kami ikasal ni Arjun sa ang kabilin-bilinan niya, sinabihan na kita, Arjun yan, pagka gusto niya, dapat gusto niya. Diba? Ang sakit nga po eh. Pero ang humble, asa na? Obey God's word. So correction. Pag tayo ay kinokorek, ang tao ay kinokorek. Ang proud ay they get defensive. Ganito ba tayo? Lagi tayong may sagot. Di ba? Pag may pumuna sa atin, lagi tayong may justification ng ginagawa natin. Pero ang humble, they listen and learn. Huwag naman kayo magpapanggap. Sige, magsalita kayo, tapos lahat ng kontra nasa isip nyo, di ba?
Pag validation, sa validation or approval, they try to please other people. Sino to? Ako to eh. Ay, naku, kailangan ganito kasi si Inay ganito. Para si Inay maging masaya. Para si Tita Stella ganito. Para si Tita Stella ganito. Di ba ganito tayo? Pero ang humble, they want to please God. Attitude toward others. Nako, ito ang mahirap aminin. They look down on people. Nangyari na ba sa atin to? Aminin. Di ba? Lalo po sa mga achievements natin. Di ba? Tapos, pagka tayo, mas feeling natin, mas magaling pa tayo. Di, puro panlalait na naman yung lalabas sa bibig natin. Perfect ka? Alam niyo pa ba yung term na yun? But the humble lift others up. Dapat ganito. How about yung strength, yung kalakasan, saan nanggagaling? It depends on self. At aminin man natin sa hindi. Madalas sa isang araw, di ba? Inaasahan natin ang sarili nating lakas at hindi ang lakas na galing sa Diyos. Kailangan ang trust natin ay sa God. How about yung reaction during hard times? Ay, nako po! Ito na naman ako, number 1 na naman ako dito. Complaints or blames. Di ba? Naku, kanina nga lang na-remind na naman ako, dapat pagagalitan ko na naman po si Mama. Sasabihin ko, Mama, di ba sabi ko sa'yo tuwing Sunday, kasi magpa-practice kami sa praise and worship, si Gami, tingnan mo, ang gulo-gulo. Muntik ko na siyang ganunin, tapos na-remind ako, oops, magtuturo nga pala ako. Ayoko mo nang manisi. Kasi umpisa pa lang po sa Genesis chapter 3 pa lang, nung nagkasala si Eva, anong una niyang ginawa? Nanisi. Di ba? Tapos si Adan naman, nagreklamo. Oh, ito talaga yun. They complain and they blame. Di ba? Anong reklamo ni Adan? Ikaw yun naman yung nagbigay sa akin yung babae na yan. Di ba? Ito po ang mga taong pagmataas. Madalas magreklamo at madalas manisi. Sino po nakaka-relate? Proud na proud pa yung nanay ko sa likod. Oh. Ako din proud na proud din ako eh. Pero ang humble ay, they stay patient and seek God. How about yung view of sin? Oh, pag nagkasala ang taong mapagmataas, tinatago niya or humahanap pa siya ng excuse. Kaya ako nagkasala kasi ganito eh. Hindi maiwasan. Nagnakaw ako kasi yung anak ko nagugutom. Di ba? Pero ang mapagmataas, they confess and turn away. Ano eh? Hinahanap ng katawan mo yung alak. Oh, yan nga. Hinahanap ng katawan ko yung yung mga pagkain, yung lechon, 'di ba? Use of the Bible. Ay, ito rin po. Naku, makaka-relate din tayo dito. Tuwing kailan natin gagamitin ng Bible, you pick what feels good. Yung mga favorite verses mo, naka-highlight. Pero pag sinisita ka na ng Diyos, skip mo na. 'Di ba? But the humble follows all of God's word. At sa pagyayabang, sino nga dito ang mga mayayabang? They talk about self. Sa conversation, puro ako. Di ba? Me, myself, and I. Pero ang humble, he gives all the glory to God. Ngayong alam na natin to, sabi ko nga sa inyo, feeling natin, memorize na natin yan. Pero ang tanong ko, bakit hindi natin laging nagagawa? Bakit nandun pa rin yung karamihan na checklist natin dito sa Proud? Di ba? Ibig sabihin, kulang na kulang pa tayo sa paalala. Humility is the starting point of our kingdom journey. At lahat ng beatitudes, it will flow after ng pagiging humble. Teka po. Wait lang Ngayon, titignan naman natin kung paano nga naman si Jesus Christ, paano niya ginawa na maging humble. Ito pong teaching na to ay inspired doon sa fruit of the Spirit in Christ. Diba chinek din nila kung si Jesus Christ ay nagawa lahat ng fruit of the Spirit? Tingnan natin ngayon kung si Jesus Christ nagawa niya rin to. Paano to? Pwede pa next? Hindi gumagana. Ang ganda ng chart, no? Masakit. Parang tinusok din po ako. Nung ginagawa ko rin siya, parang, Bakit parang ayoko na lang ilagay ito? Ayan, when did Jesus show this? Una is, He emptied Himself. Punta po tayo sa Philippians chapter 2.
Diyan na po kayo. Philippians chapter 2, basahin natin simula sa verse 1. Kaya nga, yamang mayroong kasiglihan ang buhay kay Kristo, mayroong kalinawan ang pag-ibig, mayroong pagkikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahan loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad kay Kristo Jesus. Yun ang verse 5. Ang daming bilin sa atin ni Paul. Bakit? Ano bang ginawa ni Kristo Jesus? Verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Oo nga naman, si Jesus Christ na perfect man, siya pa ang nag-exemplify ng humility. Siya ang may pinakakarapatang magyabang, magmataas, dahil wala siyang kasalanan. Pero dito sa ating binabasa, di ba, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ni wala tayong mababasa sa verses na, wala akong kasalanan. Hindi ako nagkasala, alam ng Diyos yan. Oh, litanya natin to eh. Di ba? Pero ang taong walang kasalanan, never niyang sinabi yan. Verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang saan? Naging masunurin siya hanggang kamatayan. Hanggang saan ba tayo pinapasunod ng Diyos? Una pa lang to, pinapasunod niyo lang tayo maging humble. Huwag na lang natin tignan yung nasa left side kanina. Pero si Jesus Christ, sumunod siya hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi ba perfect example of humility yun? Dahil dito, maging ito man ay kamatayan sa krus. Verse 9, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito po ang isang example kung bakit niya sinasabing, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Siya, ang dami niyang mamanahin sa kanyang ama. Diba? At binasa natin yun. Na next slide. Pakibalik mo. Hindi talaga gumagana ng maayos. Okay. So first, he emptied himself. Kahit may karapatan siyang magmayabang sa ating lahat. Pangalawa, he constantly depended on the Father even when he had all the power and authority given by God. Punta po tayo sa Juan chapter 5, verse 19. Juan 5:19. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus. Nandiyan na po kayo? Okay. Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya, higit pa sa mga ito, kung ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama upang kayo'y mamangha. Napakalinaw po ng ating binabasa. Lahat daw ng ginawa ni Jesus Christ ay dahil sa kanyang ama. 'Di ba? Wala, talagang kitang-kita natin kung paano nag-depend si Jesus Christ sa kanyang ama habang siya'y nabubuhay. Kahit lahat ng power and authority meron siya, binaliwala niya yun. Kasi ang ginawa niya, umasa siya sa ama. And last, sinabi ni Jesus Christ na He could do nothing of Himself, yet He is perfect. So how much more tayo? Ang hilig pa naman natin gumawa ng mga bagay na dahil sa sarili natin. Ginagawa natin para sa sarili natin at ginagawa natin kasama ang sarili natin. Ganyan kasi tayong mga tao eh. And last,
how he surrendered on his last hours. This is the true humility. 'Di ba? Ano yung huling litanya na sinabi niya? Nung nagpe-pray siya, sorry. Hindi pala nung huling litanya dito, nung bago mamatay. Nung nasa Garden of Gethsemane siya nagdadasal, ano yung sinabi niya? Not my will, but your will be done. Kasi ang hirap sa kanyang kalooban na mamamatay siya. Pero dahil siya ay humble before God, at wala siyang inasahan kundi ang Diyos, ang sinabi niya, ang mga salitang kanyang nabigkas ay proof ng true humility. Not my will, but your will be done. Nasabi na ba natin yon sa ating buhay? Dinadasal natin, di ba? Lagi natin pinapanalangin yan. Pero yung kahuluguhan ng mga salitang yon, paano kung ginawa nga niya talaga yung gusto niya? Di ba? Nung mga panahon si Gami po ay talagang nag-aagaw buhay. Nadasal ko rin yun eh. Na, Ama, kung pwede, ibigay mo sa akin si Gami. But not my will, but your will be done. Ngayon napapaisip ako, paano kung hindi niya binigay? Paano kung hindi pala yun yung will ng Diyos? Dasal tayo ng dasal nito, pero implication ng salitang yun, ng mga salitang to, napakabigat. So kung sasabihin natin siya sa Diyos, siguraduhin natin handa yung puso natin. Dahil hindi siya basta-basta. Hindi mo pwedeng sabihin na, Ama, kung ano yung kalooban mo, yun ang masunod. Paano nga kung yung kalooban niya, tapos ipatapon ka bigla sa Compostela Valley? Ngayon po, how do we cultivate humility in our life? The act of cultivating humility. Ito po, memorize na rin natin to, pero papadaliin pa natin. ACT. Act. Una, we acknowledge your limitations. I can't. We say, I can't. You confess God's power by saying, but God can. And you turn to God in surrender. God, please help me. Alam na natin to eh. 'Di ba? You acknowledge first, you confess, and you turn to God in surrender. First, you acknowledge your limitations. Ngayon, nadaanan natin yung mga chart na yun kanina na ang sakit-sakit na nandun tayo sa part ng, mas marami pa yung na-checkan natin dun sa proud pa tayo. We acknowledge that, na proud talaga tayo. At i-acknowledge natin na I can't change myself, God. I can't be humble. But you can, so please help me. That's the starting point. Nakakatawa na, pero tatawanan natin yung mga sarili natin na panay tayo sisi, panay tayo reklamo, panay tayo, kulang tayo sa panalangin, panay tayo pagkakasala. Pero ngayong alam na natin yun, hindi tayo matatapos doon. I-acknowledge natin yun. Yes. And then we admit at i-accept natin na hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Hindi natin kayang gawing humble yung sarili natin dahil napakahirap. In fact, sa totoo lang, bilang tao, wala talaga tayong magagawa before God eh. Wala tayong kakayanan. Kaya ito, ano lang to eh, kumbaga, ano yung tawag doon? Ano yung salitang nasa isip ko? Ano yung parang, formalization lang to eh. Kasi sa totoo lang, for formality na lang tong sasabihin natin na wala tayong magagawa before God. Dahil yan ang totoo. I-admit natin yan. Alam niyo po, maswerte tayo kasi tayo ngayon na-acknowledge natin yung problema natin bilang tao. Pero imagine, ilang tao ang meron sa buong mundo na hindi alam yan. At kung bibilang pa tayo sa kanila at magmamataas tayo, magiging proud din tayo, sinong gagayahin nila? Sinong gagawin nilang example na, bilang Kristiyano, pwede pa rin pala ako mag-simflex eh. Pwede pa rin pala ako mag-soft launch. Di ba? Maging good example tayo. Kasi, hanggat hindi natin na-identify yung problema, hindi natin matatanggal yung kung anong problema. Pangalawa, we confess God's power. We say, but God can. Ba't kayo tumatawa? Okay, kala ko pinagtatawanan niyo ko. This is dependence over self-sufficiency. Tayo po bilang mga tao, feeling natin, sa murang edad natin, actually kahit mga bata pa tayo, ang mga salitang lalabas sa ating bibig ay, malaki na ako, kaya ko na. Ilang taon ba kayo nung nasabi niyo yun? Di ba? Una, alam ko pagdating ng 13, sasabihin niya ng mga kasi ako, ganun ako dati. Teen na ako! Kaya ko na yung sarili ko. Di ba?
Pero po, so simula bata pa lang tayo, sanay na tayo maging self-sufficient. Sanay na tayong dumepende sa sarili natin. Pero ito na yung pagkakataon, dahil na-acknowledge na natin, we confess God's power. We shift our focus sa sarili natin to God. Palitan na natin yan. Biblical humility is not just thinking less of yourself. Hindi yun yun. Hindi dahil sa hindi mo isipin yung sarili mo. Kung hindi, i-recognize mo na ang God, ang supreme. Ang God, ang pinaka-great. He is the greatest. Hindi mo mababago yung isip mo pag sinabi mong, hindi ko na isipin yung sarili ko. Hindi mababago nun yung sarili mo. Kailangan ang focus mo, isipin mo na ang Diyos ay ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Para ma-shift mo yung focus mo, hindi yung sarili mo. Dahil kung iisipin mo parang kailangan ko maging selfless, kailangan ko maging humble, nandun ka pa rin nakafocus sa sarili mo. Pero kung yung focus mo, titignan mo ay ang kadakilaan ng Diyos, mababago yun. And, how do we, last is turn to God and surrender. Ano po ang limitation ng God? Ang limitation ng God ay ikaw, ay ang sarili mo. Dahil meron kang freedom. At hanggat hindi pa nare-recognize mo yun, hindi mo hinihingi yung tulong ng God, kailangan mo mag-surrender. Dahil hindi siya makakakilos kung hindi tayo nag-surrender sa Kanya. Yes, we acknowledge, and yes, pinalitan na natin yung focus natin, sinift na natin na, but God can. Hindi rin doon matatapos. Kailangan natin siyang hingan ng tulong. God, please help me. Dahil walang magagawa yung acknowledgement mo, walang magagawa yung confession mo. Kailangan nating sumurrender. We turn to God in surrender. God, please help me. Confess our needs through what? Through prayer. Kausapin mo ang Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, God, ganito ito yung plano ko. Pagdating ko ng 35 years old, ganito. In-enumerate mo na yung gusto mong mangyari. God, ganito yung gusto kong trabaho. God, gusto ko sa pag-graduate ko, maging akong summa cum laude. Gusto ko, Ama, ma-promote ako, maging presidente ako ng kumpanya. Hindi ka mananalangin na kung ano yung gusto mo. Tapos ka na dun eh. Na-acknowledge mo na yung I can't, but God can. Ngayon, manalangin sila, God, ano bang gusto mo? Sabihin mo, makikinig ako. Palitan na natin yung pananalangin natin. Ang pangit kausap ng taong feeling niya, alam niya lahat. 'Di ba? Sa totoo lang, ganun tayo sa Diyos eh. 'Di ba? Pagka tayo ay nanalangin, Ama, i-bless mo po itong gamot na iti-take ko para matapos na yung sakit ng ulo ko. Oh, alam mo kung paano pagalingin yung sakit ng ulo mo? 'Di ba? Ama, i-bless mo po itong gagawin ko para mapasaya ka. Bakit? Yan ba hilingin ng Diyos? We are a know-it-all before God. At nakakadiring isipin. Kasi tayo, pag may nakausap kang feeling niya, alam niya lahat, ayaw mo na lang siya kausapin eh. Magpasalamat tayo sa Diyos na hanggang ngayon, kinakausap niya pa tayo. Di ba? Para sa niya mga achievements na yan, anhin niya ng Diyos. Pagmamalaki mo pa, God, thank you, tingnan mo, na-bless ako kasi ito yung award ko sa school. Tapos, okay din, next. Di ba? Palitan po natin yung pananalangin natin. Huwag natin i-feeling na alam na ng God kung ano, alam natin kung ano yung God. Huwag tayong mag-feeling na alam na natin ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos ay makasama ka sa kaharian. Yun. So, hindi niya gusto na ikaw ay maraming achievements sa school. Oh, good naman yun. May mag-aral ka mabuti, hindi ko ito kinokontra sa pag-aaral mo. Hindi po ito pangkontra sa mga naghahangad ng award sa school, ng promotion, ng magandang trabaho. Hindi ito yung sinasabi ko. Kung hindi, ang sinasabi ko ay gusto ng God makasama ka sa kaharian ng Diyos and everything else will follow. Diba? At magsa-start po yun sa humility. You now involve God in small decisions. Sa napakasimpleng decision mo sa buhay, okay, sige, Ama, iinom po ako ng gamot kasi ang sakit na talaga ng ulo ko. Kaya tulungan mo na itong gamot na to ay makatulong talaga sa sakit ng ulo ko. Hindi yung, Ama, i-bless mo po itong gamot na iinumin ko. Pwede nating involve ang Diyos sa napakasimpleng desisyon natin sa buhay. Pero hindi natin siya i-include dahil we ask for provision. I-include natin siya dahil kailangan natin ng direksyon sa buhay. Hindi dahil kailangan natin siya, hindi dahil kailangan natin ng provision niya, kundi kailangan natin ng direction niya. Ito po ang hindi natin masyadong nare-realize sa Diyos.
We practice dependence upon God. Di ba yan ang start ng humility. We depend on God. Pero alam nyo ba na this is an active decision to trust on God's wisdom and strength over our own. What does that mean? Kapag ka po tayo ay sinasabi nating nakadepende na tayo sa Diyos, this is an active decision, which means pinagde-decide natin ito ng paulit-ulit-ulit-ulit. At itong decision po na to, it will lead to trusting God. And trusting God means obeying God. O, napunta na po tayo sa obedience. Galing lang tayo sa humility. Hindi ka magiging humble kung ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos. Ganun kasimple. Being dependent on God is expressed through obedience. Being humble means you are being obedient to God. Alam nyo ba na yung kwento ng Israelites, isa rin po itong magandang example ng humility. Naalala nyo nung inalis sila sa Ehipto, memorize nyo na rin itong kwento na to. Di ba, nilabas sila sa Ehipto. Tapos, ilang years sila dun sa wilderness nga? 40 years sila sa wilderness. Ano ang inasahan nila sa wilderness? Anong pagkain nila? Mana. Di ba? Wala silang ibang inaasahang makukuha silang pagkain, kundi yung ipapadala ng Diyos na mana. At pagdating ng day before Sabbath, ano daw yung gagawin nila sa mana? Kukuha sila times 2 ng amount na kinukuha nila. Kasi sa Sabbath, walang magpapaulan ng mana. Tama, mali? Ngayon po, may mga taong kumuha pa rin ng sobra nang hindi naman Sabbath. Ano nangyari doon? Nabulok. Diba? That is a great way to display God's sovereignty over the humble people. Kung ikaw ay humble before God, susunod ka sa sinabi niya. Sinabi ng Diyos na kunin mo lang is yung sasapat sa'yo sa araw na to, sumunod ka. And pag sumunod ka, it means humble ka. Yun po ang isang proof na ang Israelites, wala silang choice kundi maging humble sa God. Huwag sana tayong dumating sa ganong point, no? Yung parang inalis na lang ng God lahat para maging humble tayo. True dependence means you trust God and you obey God. Now, pumunta po tayo sa susunod. Ngayon, pag nagawa natin ang lahat ng yon, what is the reward? Ano nga ba yung reward? Nabasa natin kanina. For theirs is the kingdom of heaven. Ito po ay galing pa sa covenant ng God kay Abraham. You will inherit the land. Yun yung sinasabi ng Diyos. At ngayon po, na-expand pa yun after ni Jesus Christ. Hindi lang po land ang may inherit natin, kundi yung resurrected life na galing kay Jesus Christ. Tayo rin ay bubuhayin muli. You will be a new creation and you will reign with Christ. Nakalagay po dito, the kingdom is given to the little flock who trust the shepherd. Ang tanong, do we trust the shepherd? Yes. Do we obey the shepherd? Sometimes. Those who are poor in the world will be rich in faith and will be heirs of the kingdom. And this is a covenant language that points to the ultimate inheritance of the kingdom. So, ang gusto ko lang pong sabihin, ang humble, they have the opportunity to be blessed by God. That's why they are living the good life. Sinasabi ko po kanina yung Asherei. Kung tayo ay humble, we now have the opportunity to be blessed by God because we will live a good life and inherit the kingdom. Unang step lang po muna is yung act. I can't, but God can. So please, God help me. Ang iwan ko po sa inyo this week, ang challenge ko, aralin natin kung paano tayo mag-grow sa humility this week. Ano nga ba yung first step? We first acknowledge, and then we confess, and then we turn to surrender. Let's grow in humility this week. Hopefully next week, mas humble na po tayo. Aming Amang Yahweh, salamat po sa inyong mga salita na pinarating niyo sa amin. Tulungan niyo, Ama, na kami ay laging maging mapagpakumbaba before you at before sa kapwa namin. Tulungan niyo, Ama, at linisin ang aming mga puso, linisin yung aming mga hangarin, dahil ang nais namin, Ama, ay makasama ka sa inyong darating na kaharian. Tulungan niyo kaming magawa ito, Ama, dahil wala kaming kakayanan. In the name of Jesus Christ, Amen.